Sir, Happy New Year! Automatic ba deduction empty mass sa moratorium? So ito po ang empty mass kasi Manila Teachers included sila sa Annex B na listahan doon sa loan moratorium. Ito ay mga bangko na pumayag sa up to 4 months na loan moratorium. 1 month for all na borrowers nito at 3 months para sa mga apektado ng bagyo doon po sa identified na areas. So, ang mangyayari niyan, sa pagkakaintindi po natin, base po doon sa memo po ng DepEd, dahil pumayag sila sa request ng DepEd, then sila po ay hindi magdideduct doon po sa sahod. Ang mangyayari niyan, yung deduction nila, ilalagay temporarily sa undeducted portion ng payslip. So hindi siya magdeduct, ilagay doon sa undead, tapos may naka-note yan sa payslip na para sa loan moratorium at mag-i-extend ng 1 month. So may ganun po na mga footnotes doon po sa payslip. So walang deduction. So ang mangyayari, automatic na tataas yung net pay ng borrower during sa moratorium na covered o inagrihan ng Manila Teachers. So yun po ay 1 month para sa lahat ng mga borrowers nito at 3 months kung residents doon sa mga identified areas na apektado ng bagyo. So ganyan ang mangyayari dito sa Manila Teachers base po sa pagkakaintindi natin. The same is true with other banks na nakalista sa Annex B. Yun pong sa matatandaan natin, yung DepEd na Provident Loan, nandun po yung FCB, ano pa yun? Sa 5 sila, doon sa Annex B na yan. So, yun po ang mangyayari base po doon sa memo ng DepEd. Kung true refund, that's the time na mag-a-apply pa. Hindi automatic, magdideduct pa rin. Kapag true refund, magdideduct pa rin. Tapos a-applyan lang doon sa bangko para maka-avail sa loan moratorium. So but for empty mass ay payag sila sa conditions na DepEd. So we can assume na hindi sila magdideduct at tataas yung net take home pay. Pagbalik po, pagkatapos ng loan moratorium, ibabalik lamang doon sa deducted portion yung kanila pong amortization at madadagdagan ng 1 or 4 months na doon po sa loan term dulot po ng loan moratorium.